Habang abala ang isang pamilya sa paghahanda ng kanilang hapunan, ay lingid sa kaalaman nila na may mga nagbabagang mga matang nakabantay sa kanila. Mga nilalang na nagtatago sa dilim at naghihintay ng pagkakataong umatake o sumalakay sa gagawin nilang biktima. Sila ay ang mga aswang na kumakain ng laman loob at karne ng mga tao. Ito kasi ang pangunahin nilang pagkain at tila panawid gutom na lamang nila ang mga hayop kapag wala na silang pamimilian pa. Pag-upo ng magkakapamilya sa harap ng lamesa, ay napansin ng padre di pamilya ang tila isang kakaibang bagay na kumikislap sa parting madilim na natanaw niya mula sa bintana. Dala ng kuryosidad ay lumabas ito para alamin iyon, subalit sa bilis ng pangyayari ay hindi na siya nakapalagpa nang dakmain siya sa muka ng isang nilalang. Saka siya walang kahirap-hirap na kinaladkad papuntang kadiliman. Doon ay halinhinan siyang nilapan ng mga nilalang at dahil sa nakatakip ang kuko nitong mahahaba, ay hindi na nagawang makasigaw pa ng lalaki. Marshall, nasaan ka? Pagtawag ng babae. At nang hindi niya mahanap ang asawa, ay nagpasya din itong lumabas. Pero katulad ng kanyang asawa, ay pareho lamang sila ng sinapit sa kamay ng mga mababangis na aswang. Ang tatlong anak naman nilang nasa edad na 12, 8 at 6 ay walang kaalam-alam sa karumal-dumal na sinapit ng kanilang mga magulang. Masaya pa rin silang kumakain ng hapunan at wala silang malay na nasa panganib na rin ang kanilang mga buhay. Ang masayang salo-salo ng tatlo ay naging karimari-marim dahil mula sa bintana ay lumitaw ang muka ng isang mabalahibong nilalang na may nakakatakot na itsura. Magsisigawan pa sana sila dahil sa takot, pero dahil sa bilis na taglay ng mga pumasok na mga aswang, ay dilat ang mga matang sinakmal ng mga ito sa leeg hanggang sa bawian sila ng buhay. Kinabukasan ay karumal-dumal ang natagpuang bangkay ng mga residente sa 5 miyembro ng pamilyang hinihinala nilang aswang ang may kagagawan. Isa-isang nabubuhayan ng takot ang bawat puso ng mga taong nakabalita nito. Umabot din ang balitang iyon sa binatang si Edmund, na sanay sa martial arts, na matagal nang naghahanap ng lugar kung saan may mas malakas pa sa kanya. Matagal na kasing panahon na hindi siya napapalaban sa mga malalakas. Gusto kasi niyang patunayan na siya na ang pinakamalakas sa buong mundo. Mapuntahan nga ang lugar na iyon at masubukan kung totoo ba ang mga aswang at kung gaano sila kalakas. Saad ni Edmund sa kanyang sarili na kaagad nang nag-impake. Ilang oras din ang biyahe ni Edmund bago makarating sa probinsya kung saan niya nabalita ang may aswang na pumatay sa mga residente. Hapon na nang makarating siya roon at isa sa mga residente na nakakita sa kanya ay lumapit at nagtanong saka nagpakilala na rin. Mukhang dayo ka dito sa amin, kaibigan ah. Ako nga pala si Ryan. Oo kaibigan. Sa katunayan kararating ko lang. Ako naman si Edmund at ikinagagalak kitang makilala. Siya nga pala, may bakante akong kwarto. Pinapaupahan ko yon sa mga dayong katulad mo. Pero kung para sa'yo, libre. Kasi magaan ang loob ko sa'yo eh. Nako, nakakahiya naman. Sabihin mo lang kung magkano ang upa at babayaran ko para naman may kikitain ka sa pagtira ko. Pwede mo ba akong samahan doon nang makapagpahinga muna? O siya, sige, tara. Salamat kung magbabayad ka. Pero kung hindi, ayos lang naman talaga sa akin. Siya nga pala, may sadya ka ba dito sa amin? Magbabayad ako, walang problema sa akin ng pera kaibigan. At tungkol naman sa tanong mo, mamaya ko na lang sasabihin ang rason at pakay ko rito sa inyo. Ihatid mo na muna ako sa magiging kwarto ko, pwede ba? Malumanay na saad ng binatang dayo sa taga-probinsyang nakilala. Tumango naman si Ryan, saka nagpatiunang lumakad. Sumunod naman si Edmund sa kanya
Nadala ang malaking bag. Pagbukas ng pintuan ni Ryan sa kanyang paupahang kwarto, ay kaagad na pumasok doon si Edmond. Agad din itong humilata sa kanyang magiging higaan. Malinis ang loob ng kwartong iyon dahil sa palagiang paglilinis dito ng binatang may-ari. Nabulabog ang masarap na pagpapahinga ni Edmond dahil sa mga ingay sa labas. Tila ba naghihinagpis na pamilya ang mga boses na iyon na parabang namatayan. Mabilis niyang binuksan ang bintana ng kanyang kwarto at mula sa labas ay nakita niya sa malapit si Ryan na nakaupo at nakatanaw sa mga nagluluksang mga tao. Isa na namang biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Wala na silang pinipili. Ngayon naman ay isang batang babae, nasa edad na 10. Pinabili lang sa tindahan pero hindi na nakauwi. Nakita na lamang sa isang basurahan ang kanyang bangkay na halos maluray-luray na. Kung may kakayahan lamang sana akong hanapin at pagbayarin ang may kagagawan ng krimeng ito, ay matagal ko nang ginawa. Totoo bang may aswang dito sa inyo? At sila ang may kagagawan sa karumal-dumal na pagpaslang sa mga nabibiktimang residente dito? Sa sinambit na iyon ni Edmond, ay nanlaki ang mga mata ng lalaking probinsyano. Hindi niya lubos maisip na may alam pala ang dayo sa mga aswang. Kung ganun nabalitaan mo na pala ang tungkol dito? Oo, Ryan. At sa katunayan eto na ang sagot sa mga katanungan mo sa akin. Ang tunay na pakay ko rito sa inyo ay ang mga aswang. Gusto kong makaharap ang mga aswang para patunayan ko kung gaano sila kalakas. Iyan ang tunay na pakay ko noong una. Pero ngayon ay nagbago na ang lahat. Paanong nagbago ang lahat? Muling tanong ni Ryan na hindi makuha ang gustong ipahatid ng binatang dayo sa kanya. Ngayon kasi ay gusto ko silang makita at makaharap para tugisin at maipaghiganti ang mga taong pinaslang at nilapan nila ng walang kalaban-laban. Lalong-lalo na ang mga musmus na bata. Gagawin ko ang lahat para mapuksa ang mga salot dito sa lugar ninyo, Ryan. Sa sinabing iyon ni Edmond, ay tila ba nabuhayan ng loob si Ryan na makaahon sa nakalukob sa kanilang kadiliman. Seryoso ka ba dyan sa sinabi mo? May kakayahan ka at sapat ang lakas para labanan ang mga aswang? Hindi ko pa masasagot ang tanong mong iyan, Ryan. Kung sakali ngayon pa lang kasi ako makakaengkwentro ng hindi pangkaraniwang tao sa labanan. Malalaman natin yan kapag may nakaharap na ako, maski isa sa kanila. Tumango na lamang din at hindi na muling nagtanong pa si Ryan, na parabang nabuhayan ng tiwala kay Edmond na magagawa nitong palayain ang probinsya nila sa mapanakop na mga alagad ng kadiliman. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na ulit ang panibagong gabi. Kakaibang alulong ang namutawi sa buong paligid at hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Ryan at Edmond, pati na sa ibang mga residente. Mukhang narito na naman sila para mambiktima. Pero bakit tila kakaiba ngayon? Kasi umaalulong sila. Hindi kagaya ng mga nauna na tahimik lamang silang nambibiktima. Yan ang ating aalamin, kaibigan. Ang mabuti pa ihanda mo na ang iyong sarili kung sasama ka. Pero kung hindi, isarado mo ng mabuti ang mga bintana at pintuan. Dito na lamang ako. Maski naman sumama ako, wala naman akong magagawa laban sa mga aswang na yan. Baka maging pabigat lang ako sa iyo, Edmond. O siya, sige. Magsara ka na ng mabuti dito. At ako'y aalis na. Sige, mag-iingat ka. Samantala, mga kasama, pag-igihin ninyo ang pagkuha sa mga mabibiktima ninyo. Kung maaari, ay mga sariwang bata at sanggol ang inyong mga tatangayin para sa gagawin nating pista ng mga aswang. Marami tayong magiging panauhing iba't ibang lahi na nagmula sa kung saang panig ng mundo, gaya ng mga tiktik, asbo, bangkilan, harimudon, gabunan, at iba pa.
Kaya sana ay bigyan natin sila at ipaghanda ng masarap na salo-salo. Alam kong hindi na kayo mahihirapang gawin ang mga ipinag-uutos ko dahil kilala ko na kayo na alagad ko. Sige na, magsikilos na kayo at magsabog ng lagim ngayong gabi sa mga tao. Para makasiguro ay nagdala ng 2 punyal si Edmond. Para kung sakaling madihado siya, ay may pangdepensa siya sa kanyang sarili. Sumama rin sa kanya ang iba pang mga kabataan na maski hindi siya kilala, ay nagtiwala pa rin dahil na rin sa paliwanag sa kanila ni Ryan. Mga kasama, alisto lang kayo at mag-focus sa kalaban. Kapag nakaharap na natin sila, hanggat maaari ay iwasan ninyong madikit sa kanila dahil hindi natin alam kung gaano sila kalakas. Kung pwede din ay ako muna ang susugod at susukat sa kanilang lakas. At kapag naramdaman kong kaya natin sila, ay sesenyas ako sa inyo. Pero kung hindi naman, iwan nyo na lamang ako sa laban. Pero marami ang tumutol sa sinabing iyon ni Edmond. Sinabi ng mga ito na walang iwanan, kaya naman mas naging buo ang loob ng binata na may kasama siya sa laban hanggang kamatayan. Hanggang sa dumating na ang pagkukrus ng kanilang landas at nagtagpo-tagpo sila sa paanan ng isang kagubatan. Naglakad papuntang gitna si Edmond at ganun din ang hari ng mga aswang na si Marjo. Nagpalitan muna sila ng matatalim na tingin bago sila nag-usap. Kaibigan, kung anuman ang balak ninyo, ay huwag nyo nang ituloy. Hindi kayo ang pakay namin, dahil hindi na kayo malambot kainin, at hindi na kayo kagalang-galang na ihanda sa aming gaganaping pista. Kaya pakiusap, huwag na kayong humarang sa dadaanan namin. Para ano? Para kunin ang mga walang kalaban-laban na inyong bibiktimahin sa mga tao? Lalong-lalo na ang mga bata? Ha? Anong silbi ng pagharap namin sa inyo kung papahintulutan naming mangyari yon? Paano kung isa sa mga pamilya ng mga kasama kong kabataan ang mabibiktima ninyo? Kakayanin ba ng aming mga konsensyang panoorin na lamang na kinakatay at nilalapan nyo ang mga mahal nila sa buhay? Mga hangal na aswang, bago ninyo magawa ang gusto ninyo, ay bangkay muna namin ang dadaanan ninyo bago kayo makalagpas. Mahabang salaysay ni Edmond na siyang ikinainsulto ng hari. Ngayon lang kasi nagkaroon ng isang tao na may lakas ng loob na pagsalitaan siya ng ganoon. Sino ka ba ha? Bakit parang ang lakas ng loob mong kalabanin kami? Hindi mo ba ako kilala? Ha? Pwes, magpapakilala ako. Ako lang naman si Marjo. Haring Marjo ng mga aswang. Ano naman sa akin kung hari ka? Anong pakialam ko sa'yo? Ako naman si Edmond, simpleng binatang dayo. Normal na isang mamamayan sa mundong ito, pero buo ang loob na lumaban sa mga mapagsamantalang katulad nyo. Dayo ka pala. Kaya pala malakas ang loob mo. Pero sige, tignan natin mamaya kung matapang ka pa rin sa gagawin ng aking mga alagad. Banta ni Haring Marjo na humanda na para utusan ang mga kasamahang aswang. Huwag puro dada-tanda, gawin mo para magkaalaman na kung sino sa atin ang mahina. Sa utos ni Haring Marjo ay sinugod ng mga aswang ang binatang dayo na si Edmond. Pinalagutok naman ng binata ang kanyang mga daliri sa kamatapang na inundayan ng suntok ang sumugod na kalaban. Sinukat din niya ang lakas ng aswang na iyon sa pamamagitan ng pakikipagpalitan niya ng mga atake at pagsangga sa mga ito. Nagagawa rin niyang magpatama ng suntok sa muka, pero kapag matatalas na kukuna ng aswang ang ginagamit, ay mabilis siyang umiilag. Nang makasiguro siyang kayang-kaya niya ang lakas ng aswang na iyon, ay dito na niya tinapos ang buhay ng kalaban, kasabay ang paghudyat niya sa mga kasama para ipahiwatig na may laban ang kanilang puwersa. Ilang minuto lang ang makalipas ay kaagad na nagkalat ang mga bangkay sa lupa.
ng bawat panig na nalalagasan. Si Haring Marjo naman ay kumuha ng pagkakataon para umalis sa lugar ng pinaglalabanan at maghanap ng mabibiktima kasama ang ilan sa mga pinagkakatiwalaan nitong alagad. Hindi kaagad napansin ng pangkat ni Edmond ang ginawang hakbang na iyon ng mga kalaban. Dahil sa abala sila sa pakikipaglaban, dagdagan pa na may mga kasama na din silang sugatan at puro nasawi na ang iba. Si Ryan naman dahil sa kuryosidad, sa mga naririnig ay sumilip sa bintana. Ang kaso ay hindi siya makontento sa mga nasisilip, kaya naman nagpasya itong buksan ang pintuan para lumabas. Ang kaso, eksaktong paglabas niya ng pintuan ay nandun sa tapat ng bahay nila sina Haring Marjo. Nakita siya nito, pero hindi na sana siya papansinin ng Haring Aswang kung hindi nito naamoy ang presensya ni Edmond sa kanya. Mukhang malapit ka sa binatang dayong hangal na yun Pwes, halika rito binata! Malakas lamang na sinipa ni Marjo ang nakasarang pinto at tumilapon na ito ng malakas. Doon ay naagaw ang pansin ni Edmond. Pagtingin niya sa direksyon kung saan ang bahay ng kanyang tinutuluyan, ay dito niya nakita ang hari at ang mga alagad nito na papasok na sa loob ng bahay. Hindi! Ryan! Ryan! Hanggang sa makita na lamang niyang lumabas si Haring Marjo na bitbit ang nagpupumiglas na si Ryan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay nginisian pa siya ng nakakaloko ni Haring Marjo. Saka nito hinawi ang balikat at ulo ni Ryan bago ilabas ng Haring Aswang ang mahahaba nitong pangil. Tulong! Edmond! Ryan! Huwag mo siyang idamay! Haring Marjo! Ako ang harapin mo! Pero maski anong gawin ni Edmond ay wala siyang magawa para malapitan ang kaibigan. Pagmasdan mo pakialamerong dayo kung paano ko lapain ang kaibigan mo nang wala kang nagagawa. Pagmasdan mo! Hindi! Huwag! Pero wala nang nagawa pa si Edmond nang sakmalin ni Haring Marjo ang lieg ni Ryan. Halatang nahihirapan ang binata dahil sa sakit hanggang sa tuluyan ng lumapaypay ang ulo nito at ipinikit ang mga mata. Ryan! Mga hayop kayo! Isinusumpa kong uubusin ko kayo! Pero si Haring Marjo ay kalmado pa ring nakangiti at parabang tuwang-tuwa pa sa pagdadalamhati ng binata. Binitiwan niya ang katawan ni Ryan na wala ng buhay. Bumagsak ito sa lupa na tirik ang mga mata na may bahid pa rin ng takot. Pagkatapos ang karumal-dumal na senaryong iyon, ay kalmado ulit na naglakad ang grupo ni Haring Marjo para maghanap ng gagawing handa sa kanilang pista. Hindi pa rin makalagpas si Edmond sa pinagdadausan ng laban dahil parang ginagawa siyang prioridad ng mga aswang na harangan ang kanyang dadaanan. Mga bwisit kayo! Sinabi nang umalis kayo sa dinaraanan ko Ano ba? Pero sa muli nilang narinig ay awa at pangamba ang nabuhay sa kanilang puso't isipan dahil sa sigaw na iyon ay tila nagmumula sa mga bata. Mga hayop! Mga walang awa! Marami na din silang napatay na mga aswang, subalit pati na rin ang kanilang mga kasamahan ay marami ang nalalagas. Natigil lamang ang labanan pagkaraan ng halos 30 minuto dahil sa isang malakas na sipol na kaagad na nagpakalma sa mga aswang. Dahan-dahang umatras ang mga ito kasabay ng pagbalik nila sa kagubatan kung saan sila nagsilabasan kanina. Alam na ni Edmond na ang sipol na iyon ay galing kay Haring Marjo. Parang ipinapahiwatig nito na tagumpay na ang kanilang misyon kaya babalik na sila sa kanilang kuta. Bumalik kayo rito mga duwag! Napaluhod na lamang ang binatang dayo sa lupa nang makita niyang muli ang kaibigan na nakahandusay sa labas ng pintuan ng bahay. Marahan siyang tumayo at naglakad papalapit dito. Kinuha niya ang bangkay ni Ryan saka dinala sa mahabang mesa at doon niya iniayos ng pagkakahimlay. Patawad kaibigan ko kung hindi kita naipagtanggol. Hindi ko inaasahang aabot ka sa ganitong klaseng kamatayan. Huwag kang mag-alala
Dahil ipinapangako ko na bibigyan kita ng hustisya. Sa susunod naming pagkikita ng haring iyon, ay isa na sa aming dalawa ang lalamunin ng lupa. Samantala sa kuta ng mga aswang, Ayos mga kasama, puro mga bata ang nakuha natin. At tama ang ginawa ninyo na kinitil nyo na agad ang kanilang mga buhay, pati na rin ang kanilang mga magulang, para wala nang maging problema sa pagdala sa kanila dito sa ating kuta. Matutuwa ang mga panauhin natin nito. pagdating ng mga aswang sa kanilang kuta, ay kaagad nilang inasikaso ang mga dalang biktima. Walang awa nilang kinatay ang mga katawan ng mga bata. Ibinukod ang mga lamang loob, karne, at mga buto na parabang nagkakatay lamang ng isang hayop. Kumuha pa si Haring Marjo ng isa sa mga mata ng biktima sa kanya tinikman. Nginuya ng mabuti sa katumango-tango. Napakasariwa at napakalinamnam. Ibang-iba ang lasa kumpara sa mga may edad na. Bukod sa malambot ang karne, presko pa at batang-bata. Wika niya saka bumalik na sa kanyang trono. Pagsapit ng umaga ay inayos kaagad ang burol ng mga nasawi. Isa na dito si Ryan na si Edmond ang mismong nag-asikaso. Siya na din ang gumastos sa ginamit na kabaong ng kaibigan, pati na ang mga ibang biktima ng mga aswang. Hindi problema ang pera para kay Edmond dahil marami naman siyang ipon sa bangko na naging premyo niya sa mga paligsahan na kanyang sinalihan. Ang laki talaga ng panghihinayang niya sa mga nawalang buhay. Hindi tuloy niya alam kung papaano ipaghihiganti ang mga ito na wala ng ibang taong madadamay at mapapahamak. Dahil sa desperasyon ay nagpunta si Edmond sa bayan para gawin ang madalas niyang ginagawa para maglibang. Doon ay pumasok siya sa isang gym para mag-workout. Dito niya ibinuhos ang galit niya kay Haring Marjo. Gigil na gigil siyang pinagbububuhat ang iba't ibang klase ng barbell na naroroon, pati na ang ibang mga aparatong ginagamit sa pag-eehersisyo. Pagkatapos niyang magpapawis ng halos 1 oras, ay namalengke muna ito ng mga pwedeng magagamit sa lamay pagsapit ng gabi. Medyo marami din ang kanyang pinamalengke dahil kasama na doon ang ibibigay niya sa mga namatayang pamilya. Sobrang pasasalamat ng mga residente kay Edmond dahil sa kabutihan nitong asal na ipinapakita. Bukod doon, ay mapagmalasakit din kasi siya sa kapwa niya tao. Wala naman siyang dahilan para tulungan ang mga naroroon laban sa mga aswang, pero nagawa pa rin niyang isugal ang kanyang buhay para lamang sa mga ito. Kaya dito nagsimulang hangaan ng mga taga-baryo ang binatang Dayo dahil sa natural nitong kabutihang ipinapakita. Pagsapit ng gabi, habang abala ang lahat sa pagsusugal, ay bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si Edmond sa kabaong ni Ryan. Marahan niya itong nilapitan at nang kaunti na lang ang distansya, ay tumigil siya sa kamataman na pinagmasdan ang kabaong. Umuuga ito na tila ba may gustong lumabas, kaya naman mabilis niyang nilingon ang mga taong abala sa paglalaro ng baraha at mahjong. "Lumayo kayo rito! Dalian nyo! May hindi magandang mangyayari sa bangkay ni Ryan, kaya dumistansya muna kayo, bilis!" Habang tumatagal ay mas lalo namang lumalakas ang pag-uga-uga ng kabaong hanggang sa ito ay mahulog sa lupa. Pagbagsak ay siya ding pagkawasak nito, dahilan para makalabas ang bangkay ni Ryan na tila matigas na. Lalapitan sana ito ni Edmond, subalit natigilan ulit ang binata nang biglang dumilat ang mga mata ng yumaong kaibigan at kasunod ding bumukas ang isa pa nitong mata. Pero ang nagpatindig ng balahibo ni Edmond ay ang pagiging mapupula ng mga mata ni Ryan. Nanlilisik na bumaling ito ng tingin sa kanya, kaya sa mga sandaling iyon ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Ryan?" Anya, pero kaagad din siyang bumalik sa realidad nang dahang-dahang tumayo ang kaibigan. Nagsikaripas naman ng takbo ang mga residente
dahil sa nakakatakot na kaganapan. Si Ryan na isa ng patay pero muling nabuhay ay tila isang nakakatakot na nilalang na pwedeng magbigay ng peligro sa buhay ng bawat taong naroroon. Marahang naglakad ang binatang muling nabuhay na may kakaiba ng presensya. Nakatingin ito ng seryoso kay Edmond na hindi makakilos dahil sa pagkabigla. Bakit mo ako pinabayaan? Paunang salitang lumabas sa bibig ni Ryan pero may kakaibang samyo na sa pandinig ang kanyang boses. Hindi kita pinabayaan, Ryan. Masyado lang talagang Sinungaling ka. Inuna mo pa ang ibang tao na iligtas kaysa sa akin na naging malapit sa iyo. Sino ba ang mga taong yan, ha? Mga hamak lamang na pampagulo sa mundo. Heto ba? Heto bang mga ito ang pinoprotektahan mo, ha? Pagkasabi niyo ni Ryan ay mabilis itong kumilos. Saka hinabol ang mga taong nanindigan na hindi umalis kanina para makiosyoso. Pero ngayon ay para silang mga daga na nabulabog sa kanilang mga lungga dahil sa paghahasik ng lagim ng binatang kanina ay bangkay na pero muling nabuhay. Ryan, magtigil ka! Huwag mong gawin yan! Huwag mong saktan ang mga taong walang kalaban-laban! Hayaan mong magsaya sa ginagawa niya si Ryan. Akala ko ba'y kaibigan mo siya? Bakit mo pinipigilan ang kaligayahan niya? Anong klase kang kaibigan kung ganon? Haring Marjo, hayop ka! Anong ginawa mo kay Ryan? Bakit siya nagkaganon? Mga taga-nayon, humanda kayo! Nanditong muli ang mga aswang! Oops! Kalma ka lang, Dayo. Naparito kami para hindi maghasik ng gulo. Kung hindi ay kukunin ko ang bago naming miyembro. Sa amin nararapat na sumama si Ryan dahil kalahi na namin siya. At siya ang gagawin kong aking kanang kamay sapagkat nasa kalahating porsyento ng aking lakas ang taglay niyang abilidad dahil sa laway ko na nasa kanyang sistema. Niyanggaw ko siya para balang araw ay siya ang makakaharap mo at tatapos sa iyong buhay. Masakit, hindi ba? Na sa kamay ng mismo mong kaibigan magtatapos ang kabanata ng iyong buhay? Natigil lamang ang kanilang usapan nang isang lalaki ang sumigaw at pagbaling nilang pareho sa kinaroroonan niyon ay natuwa ang hari. Samantalang si Edmond naman ay nakaramdam ng lungkot. Sakmal-sakmal ni Ryan sa leeg ang kaawa-awang biktima nito na halos mapigtas na ang leeg dahil sa matatalas na ngipin ng binatang aswang. Ryan, labanan mo sana ang mga ginagawa mo, kaibigan. Ganyan nga, Ryan. Tikman mo ang sariwang dugo at laman ng mga tao. Maging hayok ka sa pagkaing nakahatag sa iyong harapan. Magpakasasa ka hanggang sa ikaw na ang magiging gabi ng lagim ng mga tao. Kada madakma at mahabol ni Ryan ay kaagad niyang sinasakmal sa leeg. Agad ding humahandusay sa lupa nang wala ng buhay ang mga biktima. Hindi naman alam ni Edmond kung ano ang gagawin dahil hindi niya kayang saktan ang sariling kaibigan na bukal sa loob na nagpatuloy sa kanya sa sarili nitong bahay. Pinakitaan siya ng mabuti noong una pa lamang silang magkita. Kaya paano niya ito maaatim na saktan? Ang mga tauhang aswang naman ni Haring Marjo ay inutusan niyang pulutin ng mga ito ang mga nagkalat na bangkay ng mga biktima ni Ryan. Lahat ay kunin at walang ititira, pati na ang mga nasa kabaong. Pandagdag din natin yan sa ating magiging handa sa ating pista. Sa pamamagitan ng mga taong yan, ay magiging doble ang aking lakas sa aking gagawin. Kaya bilisan nyo! Hindi ako papayag. Bangkay muna ninyo akong dadaanan bago ninyo makuha ang mga labi ng mga yan. Ryan! Hindi na ituloy ni Edmond ang pagsugod sa mga aswang nang humarang sa kanyang daraanan si Ryan. Hanggang diyan ka na lang, Edmond! Wika ng binatang nayanggaw, kasabay nun ang pagpapakawala nito ng mga pag-atake. Tumama ang kamao ni Ryan sa sikmura ni Edmond at ang sipa naman niya ay sa batok
kaya napasubsob sa lupang bumagsak ang binatang dayo. Namilipit ito sa sakit at nanginginig na iniangat ang muka. Dito ay kitang-kita niya kung paano ipunin at itakas ang mga bangkay ng mga tao. Magpalakas ka, dati kong kaibigan. Hindi mo na kita papatayin. Pero sa muling pagkukrus ng ating landas, ay hindi na kita patatawarin pa. Kaya kung ako sa'yo, ay umalis ka na sa baryong ito. Iligtas mo ang iyong buhay at bumalik ka sa syudad na pinanggalingan mo. Mga babala ni Ryan sa binata na walang nagawa dahil sa labis na panghihina, dahil sa mga natamong pag-atake. Aminado si Edmond na ngayon lamang siya nakatanggap ng ganoong kalakas na pag-atake. Kaya sigurado siyang mas malakas pa ng doble ang taglay na presensya ni Haring Marjo kumpara sa nayanggaw lamang niyang kaibigan. Adyos, dayuhang mahina! Pang-iinsulto pa ni Haring Marjo kay Edmond habang humahalakhak itong nilisan nila ang lugar. Hindi! Wala akong silbi! Ang pagkakaalam kong ako ang pinakamalakas sa mundong ito ay hindi pa pala, sapagkat isa lamang akong insekto sa mga aswang. Wala akong kakayahang ipagtanggol ang aking kapwa. Hanggang paligsahan lang pala ang aking kakayahan at may limitasyon ang aking karunungan. Napakawala akong kwentang tao! Tuluyan nang nilamon ng depresyon si Edmond dahil sa mga nangyari. Doon ay nakabuo siya ng isang desisyon na paulit-ulit niyang pinag-isipan. Alam niyang mali ito pero iyon lamang ang tanging paraan para makaahon siya sa pagdadalamhati at mapatawad ang sarili sa mga trahedyang nangyari. Ang bumalik sa syudad at magbagong buhay. Habang naglalakad palabas ng baryo, ay nakatitig ang mga residente kay Edmond. Wala na ring pakialam pa ang binatang dayo sa kung anong iisipin sa kanya ng mga tao roon dahil alam niya sa sarili na wala siyang silbi kung ikukumpara sa mga aswang. Maski magpakabayani, ay tiyak namang mauuwi lamang sa wala dahil imposibleng matalo niya ang mga nilalang na nagkukubli sa kadiliman ng gabi. Kaya buo na ang pasya niyang bumalik ng syudad. Hindi na rin nilingon ni Edmond ang mga residente at diretso lamang ang kanyang mga mata sa tinatahak na kalsada palabas ng lugar na iyon. Mga ilang minuto din ang itinagal ng kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa waiting shed na pinaghihintayan ng pampasaherong tricycle. Dito ay nakita niya ang matandang pulubi na may hawak na baston. Pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit napakagaan ng presensya ng matandang iyon kahit na nanlulumahid ito sa dumi sa katawan. Tatang, kumain na po ba kayo? Pagtatanong ni Edmond, pero hindi umimik ang matanda na nakatingin lamang sa malayo. Sa konsentrasyon ay halos hindi na ito kumukurap pa at gumalaw sa kinauupuan, kaya parang estatwa na lamang ito kung pagmamasdan. Hindi na lamang din kinibo pa ulit ito ni Edmond. Eksakto na din kasing may paparating ng tricycle at pumarada ito sa kanyang tapat. Pagkasakay ay sinulyapan muna niya ang matandang pulubi. Patakbo ng muli ang tricycle ay dito pa lamang siya sinulyapan ng matanda ng makahulugan. Nagkaroon tuloy ng agam-agam sa isipan si Edmond kung bakit ganun na lamang siya tignan kanina ng pulubing matanda. Halos isang araw din ang itinagal ng biyahe ni Edmond bago siya makarating ng syudad. Lumala kasi ang trapiko sa kalsada dahil sa mga under construction na mga daan. Pagdating niya sa kanyang bahay ay diretso siya sa higaan. Gusto na sana niyang matulog dahil sa labis na pagod sa biyahe. Subalit hindi niya magawa sapagkat kada ipipikit niya ang kanyang mga mata ay ang mukha ng pulubing matanda ang kanyang nakikita. Ano bang meron sa iyong matanda ka, ha? Bakit hindi ka maalis sa isipan ko? Anong connect mo sa buhay ko? Mga katanungan sa isipan ni Edmond na hindi niya alam kung papaano ito masasagot. Sumapit na naman ang panibagong umaga, pero wala pa ring maayos na pahinga si Edmond.
para natuloy siyang lumulutang sa ere ng mga sandaling iyon. Buwisit naman, makagala na nga lang muna. Pagkabangon ay agad na naligo sa kanagbihis ng damit ang binata. Balak niyang pumunta sa palengke sa may tindahan ng karne para bumili ng lulutuin niyang pulutan. Pinaplano niya kasing mag-inom at kapag languna siya sa alak ay makakatulog na siya ng mahimbing at makakalimutan na ang problemang nasa kanyang isipan. Tama, ito lang ang paraan na alam ko para makabawi ako sa puyat sa biyahe. Hindi solusyon ang alak para matalikuran ang tungkuling tinakasan. Harapin ito at bigyan ng pangalawang pagkakataon ang sarili para mapatunayan kung totoo nga bang wala ng pakinabang. Napalingon si Edmond sa bandang kinaroroonan ng nagsalita at napailing na lamang siya at bahagyang natuwa sapagkat ang tao na iyon ay walang iba kung hindi ang dating matandang pastor na nasiraan ng bait at laging gumagala sa kalsada na may hawak na sira-sirang Biblia. Akala ko kung sino na. Wika ni Edmond. Pero aminado siya sa sarili na makahulugan ang mga katagang binitiwan ng baliw na pastor at nanuot iyon sa kanyang kaibuturan, kaya mas lalo niyang hindi makalimutan ang nangyari, lalong-lalo na sa naging kaibigan niyang si Ryan. Samantala sa pinakapusod ng kagubatan. Mga kasama, alam niyo naman na paparating na ang kabilugan ng buwan kung kailan idadaos ang pinakapetsa ng ating kapistahan. Gusto kong ihanda niyo ang malaking pasabog para sa ating mga magiging panauhing pandangal. Gusto ko ay hindi nila malilimutan ang kapistahang kanilang dadaluhan hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Ipakita sa kanila kung anong klasing lahi tayo ng mga aswang at kung paano mambisita ng ibang lahi. Saad ni Haring Marjo sa kanyang mga kauri na agad namang nag-alulungan bilang pagsang-ayon sa kanilang pinuno. Si Ryan naman ay pinipiling mapag-isa sa isang sulok, nakatanaw sa kawalan habang ginugunita ang masasayang araw niya bilang isang tao, pati na ang mga sandaling kasama niya si Edmond sa mga iilang araw. May pagsisisi sa kanyang kaibuturan sa ginawa niya sa kanyang mga kanayon, pero kapag nagugutom siya at nakakaamoy ng sariwang karne ng tao, ay hindi niya mapigilan ang sarili at tila ba nablablangko siya, kaya sa huli ay pagsisisi na lamang ang kanyang nagagawa. Kontrolado na kasi siya ng kanyang pagiging aswang, simula nang iyang gawin siya ni Haring Marjo. Kung maaari lang sana, ay maalis na ang sumpang ito sa aking katawan, pero hindi ko alam kung papaano. Ayaw ko na ang ginagawa ko, pero inuutusan ako ng aking sikmura para gawin ang hindi kanais-nais na bagay. Maibsan lang ang pagkalam nito. Edmond, kung nasaan ka man, ay sana huwag mo akong kamuhian. Sana ay makagawa ka ng paraan para mailigtas ako sa pagiging aswang at makagawa ka ng lunas bago sumapit ang kabilugan ng buwan, sapagkat ayon sa sinabi sa akin ni Haring Marjo, ay kapag nasinagan ako ng liwanag ng buwan sa kapistahan, ay magiging tuluyan na akong aswang na huwag naman sanang mangyari. Diyos ko, huwag niyo naman sanang pahintulutan na mangyari ang aking kinakatakutan. Natuloy naman ang pag-iinom ng alak ni Edmond. Nang malango siya ay nakatulog naman siya, pero panandalian lamang sapagkat mula sa kanyang panaginip ay bumalik siya sa nakaraan kung kailan kinakausap niya ang kakaibang matandang pulubi sa isang waiting shed. Bakit po kayo nagpakita sa panaginip ko, Tatang? May gusto ba kayong sabihin? Ang akala ni Edmond ay hindi siya kakausapin ulit ng matanda. Ngunit nagkakamali pala siya dahil pagtingin sa kanya nito ay kaagad naman siyang sinagot. Hindi solusyon ang alak para makalimutan ang tungkuling tinakasan. Harapin mo ito at bigyan ng pangalawang pagkakataon ang sarili para mapatunayan kung totoo nga bang
wala nang pakinabang. Ito ang mga katagang sinabi sa kanya ng matanda na kaagad niyang naalala kung kanino niya ito napakinggan. Ikaw ang baliw na pastor na nagsabi sa akin ng mga katagang yan? Nauutal na tanong ni Edmond sa matanda. Hindi, pero ginawa ko siyang kasangkapan para pigilan ka sa mali mong desisyon. Iho, harapin mo ang problema. Hindi solusyon ang pagtakas. Hindi mo makikita kung ano ang dulo kung hindi mo susubukan ang bawat hamon nito. Sa huling mga katagang sinabi ng matandang pulubi, ay natawa si Edmond dahil alam niya kung sino ang kumanta nun. Bayeng Constantino? Nasabi na lamang niya kasabay nun ang pagmulat niya ng kanyang mga mata sa realidad dahil sa narinig niyang ingay. Bumangon si Edmond para alamin ang ingay na iyon. Pagbukas niya ng pintuan ay dito bumungad sa kanya ang matandang nakita niya sa waiting shed at sa kanyang panaginip. Tatang? Pero paano niyo ako natuntun dito? Sa pamamahay ko? Walang imposible sa akin, iho. Nagagawa ko ngang pasukin ka sa panaginip mo. Ang hanapin pa kaya ang bahay mo? Sino po ba talaga kayo? Anong klaseng tao po kayo? At bakit parang napaka-misteryoso ng pagkatao nyo? Ako si Jubal. Isa akong ermitanyo. Tagagabay ako ng mga taong may kakayahan upang pigilan at puksain ang mga alagad ng kadiliman. Wala na akong sapat na lakas para labanan sila, pero may sapat pa akong kakayahan para ituro ang lahat ng kaalaman ko sa taong gusto ko nitong pagbibigyan. Ang gusto ko, bago ako mamahinga ng permanente, ay maituro ko muna ang lahat ng dapat kong ituro para hindi ko ito madala sa hukay nang walang nakikinabang. At ikaw ang napili ko, Edmond, na magmana ng lahat ng iyon. Mahabang salaysay ng matandang pulubi na isa palang ermitanyo na nagbabalat kayo lamang pala para hindi ito makilala. Aba, totoo pala ang mga ermitanyo? Akala ko sa comics lang sila nababasa. Heto at kaharap ko pa ang isa. Bakit naman po ako ang napili ninyo, tatang? Nakita niyo naman po na wala akong kalaban-laban sa Haring Marjo na yon. Hindi kaya nag-aaksaya lang kayo ng oras sa akin? Alam ko at nararamdaman ko na ikaw ang susunod na tagapangalaga sa aking karunungan bilang isang ermitanyo, iho. Hindi pa ako nagkakamali sapagkat may gabay ako sa pagpili sa iyo. Seryoso pa rin tugon ng ermitanyong si Jubal sa mga katanungan ni Edmond na napatango na lamang ng marahan pero hindi pa rin makapaniwala. Pagkatapos nilang mag-usap ng masinsinan ay pumayag na rin si Edmond sa inaalok sa kanya ng matandang ermitanyo. Ginagarantya kasi ng ermitanyo na may mapapala siya sa pagsama niya rito. At mas lalong pumayag si Edmond nang ipakita ni Jubal ang anyo nito bilang isang ermitanyo na nasa panig ng kabutihan. Pagkatapos maghanda ay lumakad na sila pero sa ginawang portal ni Jubal sa harap ng bahay ni Edmond ay doon sila nagsuot. Natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na nasa gilid na sila ng isang kagubatan na hindi pamilyar sa binata. Abala naman noon ang grupo ni Haring Marjo sa pagtadtad ng karne ng mga nakuha na naman nilang mga bata. Ang mata ng mga ito ay inilalagay sa isang lalagyan pagkatapos ay ibinibigay nila ito sa kanilang hari. Parang kornek lang na pinapapak nito ang mga mata ng mga batang walang kalaban-laban at halinhinan nilang kinakatay hanggang sa mamatay ang mga ito. Napakasarap talaga ng mga sariwang batang ito. Napakalinamnam. Wika ng Haring Marjo na malapit nang maubos ang kanyang kinakain. Kakaiba ang temperaturang nararamdaman ni Edmond sa gubat na pinagdalhan sa kanya ng ermitanyo. Malamig at animoy may kasamang yelo kaya hindi maiwasan ng binata ang panindigan ng mga balahibo sa katawan.
Maglakad ka lang at huwag mong pansinin ang mga nakatingin sa paligid. Hanggat kasama mo ako ay hindi ka nila gagalawin. Sa sinabing iyon ni Jubal ay namilog ang mga mata ni Edmond sapagkat hindi naman niya napansin na may mga nakatingin sa kanila. Lumikot tuloy ang kanyang mga mata sa paligid hanggang sa mapagtanto niyang totoo ang sinasabi sa kanya ng matandang ermitanyo. Mga aswang ba yan, Tatang? Oo, at ang iba ay mga tiktik. Mag-iinsayo tayo sa aktwal at hindi sa imahinasyon lamang. Ang ibig kong sabihin ay makikipagtuos tayo sa mga aswang. Mas lalong nabigla si Edmond sa sumunod na sinabi sa kanya ni Jubal. Gusto man niyang umatras pero wala siyang magagawa pa, sapagkat hindi naman niya alam kung papaano lumabas doon. Bahala na! Nasabi na lamang niya sa kanyang isipan. Alam naman kasi niyang hindi siya pababayaan ng ermitanyo kapag nanganib ang kanyang buhay. Alam ko ang iniisip mo, Edmond, pero nagkakamali ka. Dahil sa lugar na ito, kapag mahina ka ay wala kang karapatang mabuhay. Lumabas ka rito ng buhay gamit ang pisikal mong lakas at talas ng pag-iisip. Huwag mong iasa sa akin ang buhay mo dahil may sarili din akong buhay na dapat kong protektahan. Ito ang una at huling pagsubok na ipapataw ko sa iyo bago ko ibigay ang sinasabi kong dapat na maipasa sa iyo. Yan ay kung ano ho, Tatang? Kung lalabas ka rito na kasama kong buhay. Napalunok ng sariling laway si Edmond. Maya-maya pa ay narinig na nila ang mga nakakakilabot na alulong ng kanilang mga makakalaban. Malapit na tayo sa kanilang pugad. Pagtapak natin sa kanilang teritoryo, ay maaaring anumang oras ay aatakihin na nila tayo. Kaya maging alisto ka, Edmond. Tandaan mo, kanya-kanya tayo ng buhay ang poprotektahan. Sa pagsubok na ito, kaya walang aasa sa atin sa isa't isa. Maliwanag ba? Oo na, Tatang. Maliwanag na maliwanag sa akin ang lahat. Mabuti kung ganon. Tara na. Muli silang naglakad at pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating na sila sa tila isang maliit na komunidad na may mga makalumang mga kubo na gawa sa mga tuyong dayame. Magtatanong pa sana si Edmond kay Jubal, subalit hindi na nito na ituloy nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang dalawang itim na aso na hindi pangkaraniwan ang laki at itsura. Kaagad ding nagsiatake ang mga ito sa kanila. Mabuti na lamang at nagagawang pakalmahin ni Edmond nang ganun kabilis ang kanyang sarili, kaya nakailag siya sa paglundag sa kanya ng asong itim at ganun din kay Jubal. Sikapin mong hawakan sa leeg ang umaatake sa iyo, Edmond. Saka mo ito mabilis na baliin. Diyan ang kahinaan ng mga asong aswang na yan. Gamit ang sariling liksi at lakas ni Edmond, ay nagagawa niyang makapatay ng aswang sa pamamagitan ng pamamaraang itinuro sa kanya ng ermitanyo. Pero ang inaakala niyang bibilib na siya sa sarili niya ay kaagad na nagbago nang makita niya kung paano makipaglaban ang taong akala niya'y uugod-ugod na. Si Jubal na sa una niyang pagkakakilala rito ay isang matandang pulubi na naging isang ermitanyo ay walang habas na pinapaslang ng walang kahirap-hirap ang mga nakakatunggaling mga aswang. Halos parang kisap mata din ito kung kumilos. Kaya nahihirapan ang mga kampo ng kadiliman sa matandang iyon. Hanep, kung hindi nagpakilala ang matandang ito bilang isang ermitanyo, iisipin ko na isa siyang Shaolin Master na marunong sa kakayahan ng Tai Chi. Mga nasabi na lamang ni Edmond habang mataman na pinapanood si Jubal na patuloy pa rin sa pagkitil sa mga buhay ng mga aswang na aso na sumusugod rito. Pero natigil ang madugong labanan na iyon nang biglang may malakas na sipol ang pumailan lang sa paligid. Kasabay ng paglabas ng mga korting tao pero parang palaka kung maglakad. Mabalahibo ang mga dibdib at may maangas na mga mukha.
Isa sa mga ito ay may korona sa ulo, may magarang kasuotan, at naiiba sa lahat ang itsura. Makinis ang mukha nito, tuwid kung tumayo at maglakad, at higit sa lahat ay may maamong mukha, pero ang mga mata ay sobrang mapupula. Hinarap naman siya ng ermitanyong si Jubal ng buong tapang. Lumapit sila sa isa't isa, saka nagtitigan ng medyo matagal. Mga ilang segundo rin ang itinagal ng titigan na iyon, hanggang sa magpatiuna ng magsalita ang matanda. "Kumusta ka na, Haring Rafael? Ikinagagalak kong makita kitang muli, dati kong kaibigang hari ng mga tiktik." Maayos naman, Tandang Jubal. Hindi na kita kukumustahin dahil base sa obserbasyon ko ay malapit nang bawiin ng lupa ang iyong katawang tao. Bakit ka nga pala naparito at binulabog mo pa ang aming mga alaga? Wala naman. Gusto lang naming mag-ensayo at magpapawis. Tama ka sa sinabi mo. Malapit ko nang isole ang hiram kong buhay sa itaas. Pero bago mangyari yun, ay iiwan ko muna ang aking karunungan sa karapat-dapat na tagapagmana nito. At sino naman yun, Aber? Ang binatang nasa likuran mo? Mukha namang mahina ang loob niyan. Mukhang mahina lang pero tignan mo naman. Buhay pa siya at walang kagalos-galos hanggang ngayon. Kaya huwag mo siyang husgahan. Nang ganun-ganun na lang, Haring Rafael. Oo nga naman. Pasensya na kung minaliit ko ang tagasunod mo. Pero hindi ako naniniwala na pumunta ka lang dito para gawing praktisan ang mga alaga naming hayop. Alam kong may mas mabigat ka pang dahilan kaya ka naligaw dito. O sige, inaamin ko. Meron nga. Pero bago mo yun malaman, ay may pabor muna akong gustong ipagawa sa'yo. Dati naman tayong naging magkaibigan bago naging magkalaban. Kaya sabihin mo kung anong pabor iyon, Jubal. At gagawin ko basta kaya ko. Oo, at alam kong hindi mo ako bibiguin sa pabor na hihingin ko. Dahil madali lamang ito para sa isang haring katulad mo, Rafael. Sige, sabihin mo, Jubal, nang magawa ko na. At masabi mo na sa akin ang pinaka-importante mong sadya dito sa aming pugad. Napangisi ang ermitanyo, samantalang si Edmond ay tahimik lamang na nakikiramdam. Nakikiramdam sa kung anong susunod na mangyayari sa kanila sa loob ng kagubatang iyon na punong-puno ng iba't ibang uri ng kampon ng kadiliman. Haring Rafael, utusan mo ang pinakamalakas mong pambatong alagad na makipaglaban at atakihin ang kasama kong binata. Kapag nanalo ang kasama ko, ay malaya kaming makakaalis dito ng ligtas. At kapag natalo naman siya, ay makukuha mo mula sa akin ng kusang loob ang matagal ko nang iniingatang bagay na matagal mo nang inaasam na makuha. Panghahamon ng matandang ermitanyo sa hari. Nanlaki naman ang mga mata ni Edmond sa narinig na iyon. Ganon din si Haring Rafael na sa huli ay sumilay ang mga ngiti sa labi. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Ha? Tandang Jubal? Baka naman niloloko mo lamang ako, ha? Hindi makapaniwalang tugon ng hari sa matanda. Tumingin ka sa mga mata ko kung may nakikita kang pagbibiro. Tinignan naman at binasa ni Rafael ang nilalaman ng mga mata nito. Wala siyang makita kung hindi puro kaseryosohan lamang at walang halong pagbibiro. Napakasinsiridad din ng mukha ni Jubal kaya sa huli ay pumayag na lamang ang hari sa nasabing kasunduan. O sige, tutal sa iyo mismo nang galing ang kasunduang ginawa mo. Kaya tinatanggap ko at aasahan ko na tutupad ka sa sinabi mo, tanda. Makakaasa ka, Rafael. Tinawag na nga ng hari ang kanyang pinakamatinik, pinakamalakas at pinakapinagkakatiwalaan niyang tauhan. Siya si Dambo. Maskuladong aswang na may mga bato-batong braso. Sa labanan ay wala pang nakakatalo rito at kung sino o ano ang nais niyang biktimahin ay hindi niya ito tinatantanan
hanggat hindi siya nagtatagumpay. Dambo, ikaw na ang bahala. Bigyan mo muna ang binata ng magandang laban bago mo siya gawing hapunan. Alam kong kayang-kaya mo yan. Kaya sige na, umpisahan mo ng paggapangin sa kanyang sistema ang takot. Napalunok naman ng laway si Edmond na napatingin kay Jubal. Nilingon naman siya ng matanda, saka siya tinignan ng makahulugan. At parang sinasabi nito na kaya niya ang labang iyon. Ano ba talaga ang plano mong matanda ka? Gusto mo yatang mapaaga ang pagsauli ko ng aking hiram na buhay eh. Alam mong wala akong panama sa mga aswang. Tapos dito pa sa maskuladong ito ako lalaban? Hay nako, bahala na naman ang masasabi ko nito. Sige na Dambo, umpisahan mo na ang laban. Pagkasabing iyon ni Haring Rafael, ay tumango ang kanyang alagad na agad gumawa ng pag-atake. Lintik, heto na siya. Nasabi pa ni Edmond bago niya ilagan ang matatalas na kuko ng maskuladong aswang, saka siya dumistansya. Subalit hindi pa rin siya nilulubayan nito, kaya wala nang pagpipilian pa si Edmond kung hindi ang lumaban. Gamit ang mga karunungan niyang napag-aralan, ay buong lakas niya itong ginamit para atakihin din ang kalaban. Nakipagsabayan ang binata at tila habang tumatagal ay para siyang mas lalong ginaganahan. Nagagawa na rin kasi niyang masipa sa sikmura si Dambo at masuntok sa panga, dahilan para paminsan-minsan ay mawalan ng balanse ang maskuladong aswang. Ang saya pala, nawala tuloy ang takot ko at kaba ko. Masayang sabi ni Edmond, at tila ba napikon si Dambo sa kanyang narinig, kaya walang pag-aatubili itong nagbago ng anyo bilang isang mabalasik na alagad ng kadiliman. Isang aswang na harimudon. Hindi nagkamali si Jubal sa ginawa niyang aktwal na pagsubok kay Edmond. Nailalabas kasi ng binata ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at ang takot na kanina'y nararamdaman niya ay napalitan na ng katapangan. Mas lalong nagwala si Dambo nang hindi niya magawang daplisan man lang si Edmond dahil sa ipinamamalas nitong kaliksihan. Kapag may pagkakataon, ay ang maskuladong aswang pa ang natatamaan ng mga suntok at sipa ng binata. Nagngingit-ngit naman sa galit ang kalooban ni Haring Rafael dahil sa alam niyang nadedihado na ang pinakamalakas niyang alagad. Ano, Haring Rafael? Meron bang ibubuga ang tagasunod ko? Ikaw na mismo ang humusga sa napapanood mo, kaibigan. Oo, magaling siya. Pero ipanalangin mo sa Diyos mo na sana ay huwag siyang matamaan ng pag-atake ni Dambo. Dahil kapag nangyari iyon, ay tiyak na katapusan. Ha? Anong? Imposible! Nanlaki ang mga mata ni Haring Rafael nang walang kahirap-hirap na sanggain ni Edmond ang braso ng kanyang alaga. Ibig sabihin lang nun ay kayang pantayan ng binata ang buong lakas ng pinakawalang puwersa ng pag-atake ni Dambo. Umismid naman si Edmond sa katumawa ng mahina at sa maiksing pagtatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng maskuladong aswang. Sumigaw si Dambo dahil sa pamimilipit niya sa sakit. Sa buong buhay nito ay ngayon lamang siya nakaramdam ng takot sa isang tao. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang binata. Buong lakas niyang sinapak sa panga ang natutulalang aswang at matagumpay naman niya itong napatumba sa lupa. Hindi na halos makagalaw sa pagkakahiga si Dambo. Sinakyan naman siya ni Edmond sa kanyang dibdib. Sa kanito iniamba ang kaliwang kamao. Sa obserbasyon ng maskuladong aswang, ay kanang kamay ang ginamit kanina ng binata sa pakikipagpalitan ng pag-atake, pero ngayon ay kaliwa na. Ipinikit na lamang ni Dambo ang kanyang mga mata habang nanginginig at hinihintay ang kanyang nalalapit na katapusan. Kaso ang pag-ataking iyon ni Edmond ay sa lupa tumama.
Nagmulat na lamang siya ng mga mata nang tapikin siya sa muka ng binata. Hindi ko masasabing tagumpay ang pagpaslang ng nilalang na walang kalaban-laban. Kaibigan, sayo na ang buhay mo. Inalalayan pa ni Edmond si Dambo na tumayo. Nang makatindig silang pareho, ay payukong tumalikod ang maskuladong aswang sa binata, saka naglakad palayo rito. Tapos na ang laban, Haring Rafael. Sana ay nasiyahan ka sa munting palabas na ating ginawa. O sige, ang napag-usapan ang siyang mangyayari. Malaya kayong makakalabas dito sa aming teritoryo nang walang hahadlang. Salamat sa pagtupad sa kasunduan. Pero bago kami umalis, ay sasabihin ko muna ang dapat mong malaman na pwedeng magpahamak sa inyong lahat. Nangunot ang noo ni Rafael, pero interesado siya sa sasabihin ng matandang ermitanyo, kaya naman lumapit siya rito. Maaari bang sa banda roon tayo mag-usap ng masinsinan para walang ibang makarinig? Tinignan muna ni Jubal si Edmond at sa pagtango ng binata ay pumayag din ito sa ninanais ng hari. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap, ay bumalik din ang hari at ang ermitanyo sa kinaroroonan ni Edmond. Dito ay inakbayan ni Jubal ang binata sa kainakay palayo at pabalik na sa mundo ng mga tao. Pero bago sila sumuot sa ginawang lagusan ng ermitanyo, ay may sinabi muna ang haring si Rafael. Hoy, ikaw binata. Sa ngayon ay nanalo ka. Dito sa tauhan ko. Malaya kang aalis dito sa teritoryo namin. Nang buhay. Pero pagkatapos ng gusot na ipinagtapat sa akin ng kasama mong ermitanyo, ay magkaaway ulit tayo. Lalong-lalo na kapag napasa sa iyo ang karunungan ng matandang Jubal na yan. Huwag mong aasahan na mabait pa kami sa iyo kapag natapos na ang problema. Tandaan mo, kalaban mo pa rin kami sa huli. Wala akong pakialam sa kung ano ang pinag-usapan ninyo ni Tatang. Basta't ang alam ko, kapag aswang ay kalaban ko na. Wala rin akong pakialam kung may kasunduan kayo. Huwag lang kayong magkakamali ng mga kilos nyo dahil hindi ako magdadalawang isip na tablahin kayo. Narinig mo naman ang sagot ni Edmond sa iyo, Rafael. Kaya tapos na ang usapan. Pwede na ba kaming umalis? Tanging pagtango na lamang ang naisagot ni Haring Rafael. Napapaisip kasi siya kung bakit tila tumagos sa kanyang kaibuturan ang sinabi sa kanya ni Edmond. Gayong alam naman niya na wala siyang dapat ikabahala dahil wala pa naman sa kalahating porsyento ng kanyang lakas ang meron ang binata. Nang makalabas naman ang dalawa sa lagusan, ay dito na kinausap ng masinsinan ni Ermitanyong Jubal ang binatang kasama. Oras na, Edmond, para ibigay ko ang dapat na para sa iyo. Sana ay gamitin mo ito sa kabutihan at huwag sa kasamaan dahil kapag ginawa mo iyon ay mawawalan ito ng bisa at magiging ordinaryo na lamang na isang bagay at wala ng kwenta. Ano po ba kasi yun, Tatang? Pumikit ka, iho, at tanggapin ng buong puso ang ipagkakaloob ko sa iyo. Sinunod naman iyon ni Edmond. Pagkuway dinuro ng ermitanyo ang noo ng binata at mula roon ay maraming nakikita ang binata na tila mga nakaraang nangyaring labanan sa buhay ni Jubal hanggang sa ibigay ng matanda ang isang kumikinang na bagay ng isang babaeng may mahabang damit na puti at mahaba ring buhok na itim ang kulay. Para ding may kuryenteng lumulukob sa katawan ni Edmond. Pero hindi naman siya nangingisay sapagkat komportable siya sa nangyayaring iyon at para bang nadaragdagan pa ang kanyang lakas hanggang sa matapos ito. Nang magmulat siya ng mga mata, ay dito niya nakita ang ermitanyong si Jubal na unti-unti nang nagkakapira-piraso at lumilipad sa ere na parang abo ang katawang lupa nito. Tatang? May lungkot sa boses na saad ni Edmond dahil sa nangyayari sa matanda. Nawa ay gabayan ka ng mutya ng hangin sa mga susunod pang mga araw
kagaya ng paggabay niya sa akin noong aking kapanahunan. Paalam, Edmond. Paalam. Dito ay hindi na napigilan pa ang pagbuhos ng mga luha ni Edmond sapagkat alam na niya ang kinahantungan ng matandang ermitanyo. Paalam, tatang. Mamahinga ka na ng matiwasay. Tugon ng binata bago tuluyang maglaho ang matanda. Gusto sanang bumaba ni Ryan mula sa kanilang pugad, pero bantay sarado siya ng mga mata ng ibang mga aswang. Siya kasi ang pinaka-espesyal na tauhan ni Marjo. Dahil sa laway ng hari siya na yanggaw, kaya naiiba ang lakas niya kumpara sa iba. Tanging ang mga aswang lamang na nauutusan ang nagagawang bumaba ng kagubatan para manguha ng ibang mga tao na gagawin nilang handa sa nalalapit na piging na magaganap. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na ang pinakahihintay ni Edmond. Handa na rin ang pangkat ni Haring Rafael upang dumalo sa magaganap na kapistahan ng lahat ng mga aswang na gustong dumalo sa mismong unang gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi na din nakapaghintay si Haring Marjo dahil gusto na rin niyang gawin ang matagal na niyang plano na sobra niyang pinaghandaan. Dumating na nga ang oras na pinakahihintay ng lahat. Nag-umpisa ng maglakad ang grupo ni Haring Rafael at ganoon rin si Edmond na mag-isa lamang naglakbay. Sa pagkita-kita ng dalawang pangkat ng mga aswang ay talaga namang nakakakilabot ang presensyang sumasakop sa buong kabundukan. Hindi iyon nakaligtas sa pandaman ni Edmond dahil sa tangan niyang mutya na nasa kanyang pangangalaga at pinoprotektahan siya. Oo, kaibigang mutya ng hangin, salamat sa paggabay. Ngayong gabi ay tapusin na natin ang dapat tapusin. Ikaw na ang bahala sa magaganap na laban. Alam kong madugo ito, pero alam ko ring hindi mo ako pababayaan. Buong kumpiyansang saad ni Edmond sa kanyang itinuturing na bagong kaibigan. Kumusta na kaya si Ryan? Sana ay nasa maayos lamang siya at walang masamang nangyari sa kanya. Dagdag pa niya at pagkatapos ay huminga ng malalim. Sa kanya ipinagpatuloy ang paglalakad. Alam niyang malapit-lapit na siya sa pugad ng mga aswang, base na rin sa nasasagap niyang presensya ng mga ito. Maligayang pagdating, Haring Rafael. Ikinagagalak kong paunlakan mo ang aking paanyaya para ipagdiwang ang kapistahan nating mga aswang. Pagbati ni Haring Marjo sa kaibigang isa ring hari. Maraming salamat sa pag-imbita, Haring Marjo. Mukhang pinaghandaan mo talaga ang pagdating namin. At kitang-kita na napakarami ninyong handa sa lamesa. Tugon naman ng bisitang hari. Nakakahiya naman sa mga dadalo kung mabibitin sila sa mga handa namin. Alam kong kahit kayo ang nag-imbita, ay ganito rin ang gagawin nyo sa mga magiging bisita ninyo. Tama ka, pero maaari bang umupo muna tayo at kumain? Para naman mas komportable ang ating pagkakamustahan bilang magkaibigan. Oo nga pala. Pasensya na kaibigang Rafael. Nasabik lang kasi akong makipag-usap ulit sa iyo, kaibigan. Tara, dito tayo pumwesto. Sa isang mahabang lamesa na tanging mga hari lamang ang pwedeng umupo, pumwesto ang magkaibigan. Tinikman naman kaagad ni Haring Rafael ang inihandang karne ng tao ni na Haring Marjo. Malambot iyon at tiyak niyang karne ng bata ang kanyang nadampot. Ang sarap. Halatang karne ito ng bata. Dahil bukod sa malambot na, ay sariwang-sariwa pa. Uwi ka ni Rafael, saka ulit siya dumampot ng isa pang piraso. Habang nakatingin si Marjo kay Rafael, ay may naglalaro sa kanyang isipan. Sige lang, Haring Rafael. Magpakabusog ka lang. Mamaya-maya ay ako naman ang magpapakabusog. Sarap na sarap ang buong bisita sa nakalatag na pagkain para sa kanila.
Parang mga aso na ngayon lang ulit nakatikim ng masarap na putahe ang mga ito. Habang tumatagal ay biglang nakakaramdam si Haring Rafael na tila ba parang nauubos ang kanyang lakas sa katawan. Unti-unti ding lumalabo ang paningin nito na kanyang nasa harapan ay halos hindi na niya makilala ang muka. Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nanghihina at nahihilo? Haring Marjo, ano tong ginawa mo sa pagkain ko? Makaraan pa ang ilang sandali, ay tuluyan nang bumagsak ang muka ni Haring Rafael sa lamesa, nadilat ang mga mata at halatang wala ng buhay. Dito pa lamang nagawang magsalita ni Haring Marjo pagkatapos niyang magpakawala ng napakalutong na paghalakhak. Magaling. Tagumpay ang plano. O kayong mga nasasakupan ni Haring Rafael, simula ngayon ay ako na ang susundin ninyo. Wala na ang inyong hari. At ang sinumang tumutol at papalag sa inyo ay kamatayan ang sasapitin. Maliwanag ba? Sa takot ay nagsitanguan na lamang ang mga ito habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na kanilang hari. Nilapitan at hinawakan ni Haring Marjo ang ulo ng patay na hari. Sa kanya sinipsip ang buong aura at lakas nitong natitira sa katawan. Subalit laking pagtataka ni Haring Marjo. Dahil lumipas na ang ilang minutong paglilipat ay wala pa ring karagdagang aura ang sumasanib sa kanya. Imposible. Paanong nangyari ito? Hindi ako pwedeng magkamali sa orasyong inusal ko. Matagal ko na itong ginagawa sa ibang mga nabiktima ko. Pero bakit ngayon ay hindi gumagana? Bakit? Asik ni Haring Marjo na walang makasagot sa kanyang katanungan hanggang sa may sumigaw na isang lalaki. Tama ang sinabi. Payo at babala sa akin ng ermitanyong si Jubal. Bago ito pumanaw, isa kang mapagpanggap na kaibigan upang makuha mo ang iyong ninanais. Paglingon ng lahat, ay pare-pareho silang nanlaki ang mga mata sapagkat si Haring Rafael ang sumigaw na kasama ang iilan nitong mga tauhan. Doon na din ngumisi ang mga aswang na nag-aalay sa impostor na Haring Rafael na noong mga sandaling iyon ay naging katawan ng puno ng saging na nalagyan ng sabulag. Imposible ito. Paano mo ako naloko ng ganun? May presensya ka sa puno ng saging na ito. Kaya hindi ko naramdaman na isa lang pala itong sabulag. Paano nangyari yun? Galit na turan ni Haring Marjo. Kaya pala hindi nadadagdagan ang kanyang kapangyarihan at lakas dahil huwad pala ang nabiktima niya. Simple lang. Dahil ang koronang nakapatong sa katawan ng saging na yan, peke rin ang koronang yan at nasa akin ang tunay. Pero nang isuot ko iyan ay may naiwang presensya ko. Kaya yan ang ginamit ko para maisahan ang tusong katulad mo, Haring Marjo. Pagkatapos sabihin ni Haring Rafael ang mahaba niyang pagpapaliwanag, ay nag-umpisa ng magtipon-tipon ang mga aswang sa kani-kanilang grupo at naghanda na sa magaganap na laban. Subalit bago pa magpang-abot ang dalawang grupo, ay isang sigaw ng lalaki ang umagaw sa kanilang atensyon. Gaya ni Haring Rafael, ay ginulantang din ni Edmond ang buong tropa ni Haring Marjo sa kanyang pagdating. Hindi naman ito lingid sa kaalaman ng pangkat ni Haring Rafael dahil kay ermitanyong Jubal na nagpamana sa binata ng mutyang matagal ng tangan ng matanda. Mga hangal na aswang, nandito rin ako para sumali sa laban at para na rin bawiin ang kaibigan ko sa inyong mga hinayupak kayo. Aba, ang mayabang na binata, nandito na naman? Akala mo naman ay may magagawa kang laban sa lakas naming mga aswang. Para sa amin ay para ka lang langgam. Huwag mong maliitin ang bagong tagapagmana ng mutya ni Tandang Jubal.
Baka pagsisihan mo ito kapag nagkaharap kayo. Mas bata ang may tangan ng mutya at mas malakas naman ang inilalabas nitong kapangyarihan. Nakangiti na lamang na wika ni Haring Rafael sa kanyang isipan na pinili munang manahimik. Alam kasi niya na kung tutuusin ay sapat na ang binatang si Edmond para tapusin ang pangkat ni Haring Marjo nang walang kahirap-hirap. Hoy, Haring puro dada! Bakit hindi mo gawin ang mga sinasabi mo? At huwag kang puro salita lamang. Palibhasa ay umaasa ka sa mga tauhan mo. Pero ang totoo duwag kang mag-isa na harapin ako. Anong sinabi mo? Ha? Oo nga naman, Marjo. Bakit hindi ikaw mismo ang lumaban sa binatang iniinsulto mo? Natatakot ka bang matalo ka niya? Hayaan mo na ang mga bata mong labanan ang mga bata ko. Sige na, labanan mo na ang binatang yan at ipakita mong hindi puro kayabangan at katraidoran lamang ang iyong alam. Sa pag-uudyok na iyon ni Haring Rafael na may kasama pang pang-insulto, ay walang nagawa si Haring Marjo kundi ang harapin si Edmond. Ang akala mo ba, binata, ay masisindak mo ko sa mga sinasabi mo, ha? Sisiguruhin kong pagsisisihan mo ang paghahamon mo sa katulad kong hari. Gaya ng sabi ko, huwag mong sabihin, gawin mo. Kayo naman mga kasama, lipunin ang mga traidor na aswang na yan. Walang ititira maski isa sa kanila para hindi na sila pamirisan. Para hindi na sila pamarisan pa ng iba. Sugod! Pag-uutos ni Haring Rafael sa kanyang mga alagad. Tuluyan ng sumiklab ang labanan. Nagsimula ng tumimbuwang sa lupa ang mga aswang na nauuna ng namamatay. Lamang na lamang sa laban ang mga tauhan ni Haring Rafael sapagkat kasama nila itong lumalaban. Hindi naman alam ni Haring Marjo ang kanyang nararamdaman. Kumbaga, may bahid ng takot ang presensya ni Edmond na hindi naman kagaya sa dati nilang unang pagkikita. Ano ba ang meron sa'yo, ha, tao? Bakit parang biglang ang laki ng pinagbago ng aura mo? Bakit nakakaramdam ako ng takot sa'yo? Sino ka ba talaga? Ang mauunang sumugod ay nangangahulugan lamang na siya ang mas malakas. Papayag ka bang ako ang maunang sumugod? Pasimple namang nagmamanman si Haring Rafael sa dalawa at naririnig din nito ang bawat nilang sinasabi. Tignan natin kung hanggang saan ang katusuhan mo, Marjo. Sa binatang yan, tignan natin. Wala ka sa pwesto para pagsabihan ako ng ganyan. Hindi ako papayag na mas malakas ka kaysa sa akin. Kaya hetong sa'yo! Naglalagablab ang emosyon na nagbitiw ng pag-atake si Haring Marjo. Ang una niyang ginawang pagsugod, gamit ang matatalas niyang kuko, ay nailagan ni Edmond. Tumama naman iyon sa isang puno na nagresulta ng malaking pinsala. Halos mabuwal ng buo ang punong iyon dahil sa lakas ng puwersa ni Haring Marjo. Wow! Ang lakas mo pala, grabe. Kung tinamaan mo ko nun, tiyak katapusan ko na. Buti na lamang at nakailag pa ako. Nakita mo ngayon kung gaano kalakas ang iniinsulto mo, ha? Kaya ngayon pa lang humingi ka na ng tawad at baka patawarin pa kita at magbago ang isip ko na hindi kita patayin. Pero dapat lumuhod ka sa harapan ko at pumayag na maging alagad ko kagaya ng kaibigan mo. Ayaw ko nga. Ano ka, sinuswerte? Ganun ba? Matigas ka talaga. Pwes, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makatakas pa. Muli na namang sumugod si Marjo. Sa puntong iyon ay mas marami na ang pinapakawalan niyang sunod-sunod na pagwasiwas sa kanyang matatalas na kuko. Pero gaya ng dati, ay madali lang naiilagan ni Edmond ang lahat ng iyon nang walang kahirap-hirap at hindi man lamang pinagpapawisan.
Naramdaman naman iyon ni Haring Marjo, kaya mas lalong nadadagdagan ang inis niya sa binatang kanyang kalaban. Bakit hindi kita magawang patamaan? Anong lihim ang meron ka? At nasasabayan mo ang bilis ng isang tulad kong hari ng mga aswang. Wala akong lihim, Haring Marjo. Sadyang tumatanda ka na talaga, kaya kailangan mo ng mamahinga ng permanente. Tugon ng binata para asarin ang hari. Sandamukal na insulto na ang natatanggap ni Haring Marjo sa binata, kaya nawawalan na ito ng kontrol sa kanyang sarili. Wala na sa wisyo ang kanyang mga pag-atake, at wala na rin ang kanyang depensa, at iyon ang kanina pang hinihintay ni Edmond na mangyari. Ayun, huli ka! Sambit ng binata sa kanyang isipan nang masilipan niya ang kalaban ng libre ang depensa sa sikmura, kaya kaagad siyang nagbitiw ng malakas na pag-atake. Namilipit sa sakit kasabay ng pagsuka nito ng masaganang dugo dahil sa natamong suntok kay Edmond. Hindi pa nakontento ang binata sa kanyang ginawa. Isa pang suntok sa tiyan, sa dibdib at sa muka ang iginawad niya sa masamang hari hanggang sa bumagsak na sa lupa ang kalaban. Ano, Haring Marjo? Kaya mo pa ba? O hanggang dyan ka na lang? Akala ko ba malakas ka? Bakit ngayon parang mas mahina ka pa sa mga tauhan mo? Haring Marjo, nagkamali ka ng binangga dahil ang binatang kalaban mo ay may tangan ng mutya na ipinamana ng matandang si Jubal na isang ermitanyo pero dati ay isang malakas na manunugis. Nasa pangangalaga niya ang mutya ng hangin na may pambihirang lakas at puwersa. Sabat naman ni Haring Rafael na siyang ikinagulat ni Haring Marjo na nanginginig ang mga tuhod na tumatayo. Kaya pala, hindi na siya kagaya ng dati. Napakahina ng kanyang presensya. Ngayon ay nag-uumapaw na at hindi na mapigilan. Uutal-utal na sabi ni Haring Marjo na nagawa ng makatindig muli. Kaya dihado ka na sa laban niyo, Marjo. Dihadong-dihado ka na at nakikita kong malapit mo nang maabot ang hangganan ng iyong buhay. Hindi ako papayag. Lalaban ako hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Matapang pa ring sigaw ni Haring Marjo na nagawa pang palagutukin ang mga daliri sa kamay. Kung iyan ang gusto mo, Haring Marjo, pagbibigyan kita. Pero pasensya ka na dahil hindi lilipas ang magdamag na ito na walang titimbuwang sa atin sa lupa. Nagpintigan naman ang mga ngipin ni Marjo na inihanda ang sarili sa kung ano ang sasapitin niya sa kamay ng binatang manunugis na si Edmond. Subalit bago pa ulit sila magkasalpukan at magsukatan ng lakas, ay may narinig silang sigaw ng isang lalaki na walang iba kung hindi si Ryan. Sandali lang! Sigaw na nagpalingon sa lahat ng naroroon dahil sa pagkabigla. Naglakad naman palapit si Ryan na kalmado lamang ang aura. Ryan? Saad naman ni Edmond nang makita ang kaibigan na iniharang ang sarili sa pagitan nila ni Haring Marjo. Mukhang may naaamoy akong hindi maganda. Wika ni Haring Rafael na nangunot pa ang noo habang pinagmamasdan si Ryan. Hoy binata, patayin mo na din ang isang yan. May naaamoy akong hindi ka nais-nais sa kanya. Dagdag pa nito. Huwag kang makialam, Haring Rafael. Nandito ako para iligtas siya, hindi para patayin. Pero, hindi na natapos ni Haring Rafael ang sasabihin nang biglang tumawa ng malakas si Ryan. Hehehe, masyado ka ng malakas, Edmond. Pati ako na nayanggaw na ay nalampasan mo na rin ang kapangyarihan. Bakit sa'yo pabor lagi ang kapalaran, ha? Bakit hindi na lamang ikaw ang nayanggaw
At ako ang nasa kalagayan mo ngayon. Naging mabuti rin naman akong tao Pero bakit sa akin pa rin ang puro kamalasan? Wika ni Ryan na hindi napigilan ang pagtulo ng mga luha. Ano bang mga sinasabi mo Ryan? Ano bang nangyayari sa'yo? Nakakasawa na ang maging pangalawa lang sa iyo, Edmond. Sino ka ba sa buhay ko? Dayo ka lang naman sa lugar namin. Pero bakit parang mas kilala ka na ng mga tao kaysa sa akin bilang tagapagligtas nila? Huwag kang mag-isip ng ganyan. May plano ang Diyos para sa ating lahat. Kanya-kanya tayo ng kapalaran sa buhay. Kung totoong may Diyos na sinasabi mo, bakit niya ako hinayaang maging aswang? Ryan, baka siguro ito ang ibinigay niyang kapalaran ko, Edmond. Kaya mas maganda na sigurong yakapin ko na ang pagiging isang aswang. Pagkasabi niyon ni Ryan ay pumihit ito paharap sa Haring Marjo. Anong gagawin mo? Hindi maganda ang gagawin niya, Edmond. Kaya tapusin mo na siya ngayon din. Bago mo pagsisihan ang Naloko na. Muli na namang naputol ang sasabihin ni Haring Rafael nang walang pag-aalinlangang dinukot ni Ryan ang puso ni Haring Marjo. Kaagad niya itong isinubo sa kakinagatan. Nginuya at pagkatapos ay kanya itong nilunok sa kanilang takan. Ryan, huwag mong gawin yan. Huwag mong yakapin ang pagiging aswang. Pero hindi na siya pinansin pa ng binatang aswang. Pagkaraan ng ilang minuto ay sumilay na rin ang liwanag ng bilog na buwan. Dito na tuluyang naging halimaw si Ryan. Tumataas na rin ng paunti-unti ang kanyang presensya dahil sa pagpaslang at paglantak niya sa puso ni Haring Marjo. Tila ba sumanib na sa binata ang buong puwersa ng namatay na hari nang masinagan ito ng liwanag ng buwan. Hindi! Sigaw ni Edmond, pero paglingon sa kanya ni Ryan ay mabangis na itong tumingin sa kanya. Tumawa pa ito ng malakas habang ninanamnam ang bago niyang katauhan. Ngayon, Edmond, pantay na ang ating lakas. Pero hindi muna ngayon tayo maglalaban. Magpapalakas muna ako ng husto at magtatatag ng sarili kong teritoryo at tauhan. At sa muli nating pagkikita ay tinitiyak kong titimbuwang ka na sa lupa at ako na ang magiging pinakamalakas sa buong mundo. Pagkasabi niyon ni Ryan ay tumakas na ito. Mabilis siyang nagpalipat-lipat sa mga sanga hanggang ito ay mawala na. Malaking problema to. Nagngingit-ngit naman sa galit na saad ni Haring Rafael na talaga namang nakaramdam ng pagkabahala para sa kanyang buhay. Tiyak kasing mas malakas na si Ryan kaysa sa kanya. Dahil sa pinagsanib na pwersa ng taong nayanggaw na bagong silang bilang isang ganap na aswang at ang ninakaw na kapangyarihan ni Haring Marjo na mas dumodoble pa ang pwersa kapag nailipat ito sa ibang nilalang. Napaluhod na lamang si Edmond sa lupa na hindi maiwasang sisihin ang sarili dahil sa nangyari sa kanyang kaibigang si Ryan. Nagpaalam si Haring Rafael kay Edmond, subalit hindi sila nito pinansin. Kaya iniwan na lamang nila ito sa lugar. Nang mahimasmasan si Edmond, ay saka pa lamang ito tumayo mula sa pagkakaluhod. Naglakad ito na walang pakialam sa paligid. Simula ng gabing iyon, ay malaki na ang ipinagbago ng binata. Tuliro na lamang ito at hindi nakikipag-usap sa iba. Diretso lamang ang tingin sa malayo at sa paglipas ng mga araw ay makikitaan na ito ng pangangayayat kaya nakaramdam ng pag-aalala ang mga taong nakakakita at nakakakilala sa kanya. Ang tanging nagbibigay na lamang ng lakas sa kanyang pangangatawan ay ang bertud ng hangin na kanyang tangan. Sa mabilis na paglipas ng mga araw, ay muling nagulantang ang mga taga-baryo sa isa na namang karumal-dumal na kaganapan sa isang babaeng buntis. Natagpuan itong bukas ang tiyan
at nawawala ang bata sa sinapupunan. May sakmal din ito sa leeg, kaya dilat ang mga mata nitong nawalan ng buhay. Tinanagpanting naman ang tenga ni Edmond nang marinig ang usap-usapang iyon ng mga residente. Nanatili pa rin kasi siya sa bahay ng kaibigan niyang si Ryan dahil nagbabakasakali siyang mag-cruise ulit ang kanilang landas. Tila ba bumalik ang diwa ni Edmond lalo na nang makita niya ang sinapit ng kaawa-awang buntis na biktima. Nang matapos kunin ng mga awtoridad ang bangkay, ay umuwi na si Edmond saka inayos ang sarili. Naligo ito at nagpalit ng damit. Pumunta siya sa barbershop, saka siya nagpagupit at nagpaahit ng tumutubong balbas at bigote. Nagmistulan kasi siyang lalaking gusgusin ng ilang araw dahil sa pagdamdam niya ng sobra sa nangyari kay Ryan. Pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili, ay nagpunta siya sa karinderya para kumain. Nakaramdam na din kasi siya ng gutom. Natapos ang buong araw na bumalik na ang sigla ni Edmond. Habang nakahiga sa kwarto, ay nag-isip siya kung papaano niya muling makikita si Ryan. Ah! Sigaw ni Ryan habang sinasapo ang kumakalam na tiyan. Simula kasi nang tanggapin niya ang pagkaaswang, ay madalas na siyang gutumin. Hindi na din naiibsan ng karne ng mga hayop sa gubat ang kanyang gutom. Kapag sobrang nagugutom siya, ay humahap din ng sobra ang kanyang tiyan. Kaya naman noong nakaraang gabi, ay bumaba siya sa kagubatan upang mambiktima ng tao at ang kanyang unang nabiktima ay ang babaeng buntis na natagpuan ng mga tao ang bangkay kinaumagahan. Hindi ako pwedeng maghirap ng ganito. Kailangan ko na ring magparami ng mga kasama. Malungkot ang mag-isa. Niyakap ko na ang kasamaan, kaya tuluyan na akong magpapakasama. Pasensya na Edmond, pero hindi ako papayag na mas malakas ka sa akin. Ako ang papatay sa iyo, tandaan mo yan. Wika ni Ryan sa kanyang sarili. Kinabukasan ay may nabalitaan na naman si Edmond na may nabiktima na naman ang hinihinala nilang aswang na pumapatay sa mga taga-baryo. Kaagad na sumagi sa isipan ni Edmond ang kaibigan na isa na ngayong ganap na aswang. Ryan, huwag naman sanang magkatotoo ang iniisip ko. Huwag naman sanang tayo ang magtuos balang araw. Mahal kita bilang matalik kong kaibigan, subalit kung sa iyo mga nganib ang buhay ng mga tao, ay ikinalulungkot ko, pero kailangan kitang pagbayarin sa iyong mga nagawang kasamaan. Kung kailangang ako mismo ang tatapos sa iyong buhay, ay gagawin ko. Makalaya ka lamang sa sumpa ng pagiging isang aswang. Matapang na saad ni Edmond sa kanyang isipan na buo na ang loob sa mga binitawan niyang kataga. Sa paglipas pa ng mga araw ay mas lumalala ang mga nababalitaan ni Edmond. Pati sa karatig na baryo ay may masama na ring kaganapan. Di umano'y marami na raw ang nawawalang mga kabataan sa lugar na iyon na hindi na natatagpuan pa, maski bangkay na lamang sana. Hindi na nakakaya ng konsensya ni Edmond ang tila maladilubyong pangyayari sa mga mamamayan. Kailangan na niyang kumilos para itigil na ang pagkawala ng mga tao at pagbiktima ng mga aswang sa dalawang baryong sinasalakay ng mga ito. Kaya isang pasya ang kanyang nabuo. Pupunta siya mamayang hapon sa karatig na baryo upang alamin kung sino ang gumagawa ng krimen. Hanggang sa sumapit na nga ang pinakahihintay na sandali ng binata. Ang naabutan ni Edmond na eksena ay ang nag-iiyakan na mga nanay at tatay habang nakaluhod ang mga ito sa lupa. Sa kanyang mga narinig ay tila ba nagmamakaawa ang mga ito na bumalik na sa kanila ang kanilang mga anak at huwag nang maghasik ng lagim pa. Sa may hindi kalayuan naman ay nakita din ni Edmond ang mga halos kaidaran lamang niyang mga kabataan na nasa anyo ng mabangis na aswang. Tinitiyak niyang mga nayanggaw na ang mga ito at kilala na kaagad niya kung sino ang may kagagawan nito sa kanila. Ryan, tinutuo mo nga ang iyong banta na magpaparami ka at gagawa ka ng sarili mong hukbo.
Pero hindi na ako makakapayag pa na magpatuloy ito. Sa pamamagitan ng mga niyanggaw mo ay ihahatid nila ako sa iyo. Bulong ni Edmond sa isipan. Pumunta siya sa gitna at saka kinausap nang mahinahon ang mga magulang ng mga binatang nayanggaw na. Mga tito, tita, pasensya na po pero wala na sa hustong pag-iisip ang inyong mga anak. Maihahalin tulad na sila sa mga mababangis na hayop sa gubat, kagaya ng mga leon at tigre, na wala nang ninanais pa sa mga tao kung hindi ang lapain tayo. Ikinalulungkot ko, pero kailangan ko ng wakasan ang kanilang pagsabog ng lagim dito sa baryo ninyo, gaya ng ginawa ko sa aming baryo na nasa Karatig lamang. Hindi na po natin sila maibabalik sa katinuan, at ang tanging paraan na lamang para makalaya sila sa sumpa ng pagiging alagad ng kasamaan ay ang tuluyan na silang kainin ng lupa. Sana ay maintindihan niyo ako sa aking gagawin upang wala ng ibang taong mabiktima nila o mapinsala. Pagkatapos ng mahabang pagpapaliwanag ni Edmond, ay isa-isang tumayo ang mga magulang. Sa huling pagkakataon, ay ibinuhos nila ang kanilang pagdadalamhati at pagkatapos noon ay isa-isa ng inakay ng mga lalaki ang kanilang mga asawa para magsibalik sa kanilang mga bahay. Ngayon mga aswang, ako ang harapin nyo! Pagkasabi niyon ni Edmond, ay nagngingit-ngit ang mga binatang nayanggaw saka sila mapusok na umatake. Isa-isa namang pinilayan ni Edmond ang mga ito sa paa hanggang sa lahat na sila ay pawang mga pilay na. Subalit hindi makikitaan ng takot o pangamba ang bawat binatang aswang, bagkus mas naging agresibo pa ang mga ito. Ang sumunod na ginawa ni Edmond ay sa kaliwang balikat naman niya binalian ang mga ito hanggang sa makaramdam din sila ng pagkabahala sa kanilang buhay. Dala ng takot ay isa-isa silang umatras at paika-ikang tumakas. Iyon naman ang pinakahihintay ni Edmond na gawin ng mga ito, ang dalhin siya kay Ryan. Sa halos isang oras na pagsunod niya sa mga aswang na papilay-pilay sa paglalakad, ay nakarating sila sa tila kagagawang pugad ng mga ito. May mga nakatirik na kabahayan na gawa sa mga dayami, pero hindi pa tapos ang mga iyon. Nang makita ni Ryan ang kanyang mga alipores, na pawang iika-ika kung maglakad, at pilay ang isang balikat ng mga ito, ay kaagad na nagngit-ngit ang kanyang kalooban. Anong nangyari sa inyo? Sino ang may kagagawan nito? Mga kasama, magsilapit kayo, madali! Kaagad na nagsilabasan at nagsilapitan ang iba pang mga aswang dahil sa pagtawag sa kanila ng kinikilala nilang hari. Nagtipon-tipon ang mga ito dahil may magaganap na pagpupulong. Subalit hindi pa man nakakapagsalita si Ryan, ay isang boses na ang umalingaw-ngaw sa buong paligid na galing sa isang lalaki. Ryan, sobra na ang kasamaan mo, kaya husto na. Tutuldukan na kita dati kong kaibigan. Matapang at malakas na sigaw ni Edmond na nagpalingon sa lahat ng mga aswang sa kanyang kinaroroonan. Aba Edmond, dati kong kaibigan na yumabang porket may abilidad ng hindi pangkaraniwan. At ikaw pa ang may lakas ng loob na pumunta dito sa aking teritoryo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noong huli nating pagkikita na kapag nagtagpo ulit ang ating landas ay hindi maaaring hindi mabubuwal ang isa sa atin? Pwes, total naman ikaw na mismo ang pumasok sa iyong sariling libingan. Salamat. Salamat kasi magkakaroon na kami ng masarap na hapunan ngayong gabi. Mahabang litanya ni Ryan na ikinahalakhak ng karamihan. Tanging nakakainsultong ngisi naman ang itinugon ni Edmond at sa isang aswang na umatake ay walang kahirap-hirap niyang sinalo ang leeg nito sa kanya malakas na piniga hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. Dahil sa nagliliyab na galit sa nangyari sa kanilang kasamahan, ay sabay-sabay na sumugod ang mga ito.
Sa isang hampas naman ni Edmond sa kanyang kanang palad sa kanyang harapan, ay naglabas iyon ng malakas na bugso ng hangin. Tilapon ang mga aswang na malapit na sa kanyang kinatatayuan, at ang iba ay nagsihampas pa sa mga puno, dahilan para mabalian sila ng mga balakang. Buisit! Galit na turan ni Ryan na naghanda para sa isang pagsugod. Nakamatsyag naman sa kanya si Edmond na parang insekto lamang na pinapaalis ang mga aswang na umaatake sa kanya. Makaraan lamang ang ilang minuto. Sa madugong labanan ay tanging si Ryan na lamang ang natitirang aswang na nakatayo at buhay. Nanlisik ang mga mata nitong tumitig kay Edmond, saka nagpalit ng anyo bilang isang mabangis na wangis ng isang aswang. Tatapusin kita! Ipaghihiganti ko ang aking mga kampon. Humanda ka! Humanda ka! Matapang na sumugod si Ryan sa dating kaibigan. Gaya ng dati, ay inihampas ulit ni Edmond sa ere ang kanyang isang palad na nagpakawala ng malakas na bugso ng hangin. Pero hindi na tinag ang binatang aswang na dire-diretso sa paglalakad. Tumatawa pa ito ng malakas dahil walang kwenta sa kanya ang aura ng hangin na sumasalubong sa kanya. Kakaiba nga siya kumpara sa mga naging alipin niya. Pero miski magkaganon, hindi pa rin ako papayag na matalo sa laban. Matapang na saad ng binatang manunugis na may tangan ng mutya ng hangin, hanggang sa tuluyan na nga silang magkaharap at magsukatan ng lakas. Bawat suntok nila ay nagagawa nilang masalag. Walang gustong magpatalo sa laban, kaya lahat ng kanilang lakas ay kanilang ibinubuhos sa bawat pag-ataking kanilang pinapakawalan. Pero dumating sa puntong sabay nilang nagawang masuntok ang isa't isa, dahilan para tumilapon sila ng may kalayuan. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Ryan, samantalang si Edmond ay tila ba hindi ininda ang natamong pag-atake. Buisit talaga! Bakit hindi siya napupuruhan? Bakit parang hindi siya nasasaktan sa pag-atake ko? Wika ni Ryan na napapasuntok pa sa lupa. Si Edmond naman ay nakatayo na ng mga oras na iyon. Pinapagpag ang dumi sa damit habang marahang naglalakad palapit sa dati nitong kaibigan. Ano Ryan? Kaya pa ba? Umpisahan na ba natin ang tunay na laban? Seryosong wika na nagpalaki sa mga mata ni Ryan. Anong sabi mo? Umpisahan ang tunay na laban, kamo? Ibig mong sabihin, hindi pa iyon ang buo mong lakas kanina? Oo, hindi pa. Kalahati pa lang yun ng puwersa ko. Bakit ikaw? Ibinuhos mo na ba ang lahat ng lakas mo? Hindi na nakaimik si Ryan, bagkus nagngingit-ngit ito sa galit. Mas umigting ang inggit niya sa dating kaibigan kung bakit hindi niya ito magawang mapantayan. Hindi ako makakapayag na matalo sa laban. Ako ang magiging pinakamalakas sa lahat at sa buong mundo. Tatalunin kita, Edmond. Tatalunin kita! Talagang ang nilamon ka na ng kasakiman at inggit, Ryan. Kaya wala nang dahilan para buhayin pa kita. Talagang wala ng dahilan pa, Edmond. Dahil kapag nagpatuloy pa ang kasamaan ng Ryan na yan, tiyak na marami pang inosenteng tao ang madadamay. Haring Rafael, anong ginagawa niyo rito? Gusto naming masaksihan kung paano mo wakasan ang buhay ng traidor na yan. Pagkatapos mo siyang paslangin, ay ikaw na din ang bahala sa aming magiging kapalaran. Hoy ikaw, Haring Rafael, huwag kang makisabat dito at baka unahin pa kitang ibaon sa lupa 10 ng iyong mga tauhan. Tumahimik ka, Ryan. Ako ang kaharap mo, kaya sa akin ka tumuon. Tapusin na natin ito ngayon din, dati kong kaibigan. At muli nang nagsalpukan ang dalawa, pero halatang dehado na si Ryan ng mga sandaling iyon. Hindi na niya masabayan ang bilis ni Edmond at hindi na rin niya halos mailagan ang mga atake nito sa kanya. Hanggang sa lahat ng suntok ni Edmond
ay sinalo ng katawan ni Ryan at dahil sa nakakaramdam pa din ng awa ang binata sa dati niyang kaibigan, ay bahagya niya itong nilubayan. Pero napinsala na ng husto ang katawan ni Ryan, kaya padapa itong bumagsak sa lupa na hindi na gumalaw pa. Magaling, Edmond. Ganyan nga. Huwag mong ipairal ang puso ng isang mabuting kaibigan. Gawin mo ang nararapat para sa mas nakakarami. Pero hindi ko siya kayang kitilan ng buhay, Haring Rafael. Lalo na ngayon, at alam kong wala na siyang kalaban-laban pa dahil sa labis na panghihina. Kung ganun ipaubaya mo na sa akin ang pagkitil sa buhay ni Ryan. Yun ay kung papayag ka. Tumalikod muna si Edmond, bahagyang tumulo ang mga luha, at nang tumango siya, ay dito na kumilos si Haring Rafael. Narinig pa niya ang huling maiksing sigaw ni Ryan bago ito tuluyang mamaalam nang gilitan siya ng leeg ng hari. Ngayon, Edmond, ano ang plano mo sa amin? Lalabanan mo rin ba kami at papatayin? Alam ko na miski nakuha ko na at nasipsip ang lahat ng kapangyarihan ni Ryan na nagmula sa kanyang pagkayanggaw. At kay Haring Marjo ay wala pa rin akong laban sa iyo. Kaya ikaw na ang bahala kung ano ang magiging desisyon mo. Ipinapaubaya ko na sa inyo ang kagubatan, Haring Rafael. Sana lang ay huwag na kayong maghasik ng lagim sa mga tao sa ibaba ng kagubatang ito. Sana sa muli nating pagkikita ay ganun pa rin ang inyong kabutihan at hindi sumisira sa ating pinag-usapan dahil kung magkataon at kasamaan pa rin ang inyong pinapairal ay hindi ako magdadalawang isip na lipulin kayong lahat. Makakaasa ka, Edmond. Hinding-hindi na kami mambibiktima ng mga tao. Ipinapangako ko yan bilang isang hari. Mabuti naman. Sige na, aalis na ako. Paalam uli, Haring Rafael. Paalam din, dakilang manunugis. Natapos ang gyera sa pagitan ng masasama at mabubuti. Tumahimik na ang buhay ng mga residente sa bawat panig ng mundo. Wala ng kaso ng mga napapaslang ng mga aswang sa kahinaan ng mga tao. Tuluyan ng nalinis ang kasamaang dulot ng mga kampon ng kadiliman na mas piniling magbagong buhay sa takot na baka matikman nila ang galit ng manunugis na si Edmond. Wakas.